Tama ba yung yung nakasulat sa Biblia na merong pronouncement ang Diyos na magsilabas kayo sa kanya bayan ko? Biruin mo, sa panahon ng pangunguna ni Apostol San Pablo, sa panahon ng mga unang Kristiyano, merong mga nagsipag-exit, pati yung sambahayan ni Onesiporo. Pero sinabi po ba ng apostol na si San Pablo, ayun 18:4, sinabi po ba ng apostol na si San Pablo, mga kapatid, i-block nyo na, wag nyo nang kakausapin yung sambahayan ni Onesiporo, nag-exit na po yan? Bobo, napaka-bobo nitong Daniel Rason na to. Si San Pablo nga legit na apostol yon, legit na sugo ng Diyos yon, legit na mangangaral ng Diyos yon. Ikaw, legit-legitan lang. Daniel Rason, legit-legitan ka lang din naman Tapos ako'y sasabihin mo na nagpapakilalang lider-lideran. Unang-una, hindi ako leader, Daniel Rason. Bobo ka ba? Kailan ako nag-leader-lideran? Hindi nga. Zero. None. At yamang may mga kaloob. Meron nga pala. Kaya lang, na nagkakaiba-iba. Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Di meron nga talagang kaloob na yung kaloob na yun ay biyaya na ibinigay sa atin, kapatid na Rodel. Ano ang gagawin? Paglilingkod natin sa isa't isa. Kung hula, ano gagawin mo? May kaloob ka ng panghuhula, manghula ka ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ano ang nakapaloob doon? Ang pag-ibig, kapatid na Rodel, maging walang pagpapaimbabaw. Kailan magiging walang pagpapaimbabaw? Anong pag-ibig yung hindi nagpapaimbabaw? Ang pag-ibig kasi hindi nagpapalalo Hindi pag-ibig yan pag mapagpalalo. Kaya ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Bakit? Kasi nga mapagpakumbaba ano ang nakapaloob doon? Ayon sa kaloob na tinanggap natin, Brad Rodel, ipaglilingkod sa inyo rin. Amen. Yamang marami tayo, iba-iba tayo ng kaloob, kapatid na Rodel. Ano gagawin mo? Kung ano yung kaloob na nasa'yo, ipaglilingkod mo. Kaya nga, ayon sa biyayang ibinigay sa atin, kung hula, manghuhula ka. Kasi yun ang kaloob na nasa'yo Kung ano yung kaloob, huwag mong gawin yung hindi naman kaloob na ipinagkaloob sa'yo. Yun ang ipaglilingkod mo. Paano mo maipaglilingkod yung hindi naman kaloob sa'yo, kapatid na Rodel? Kaya kung hindi naman kaloob sa'yo mag-leader, huwag kang palider-leader, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Tama po yan. So, going back to sa sinasabi ko, mga kapatid, itong si Daniel Rason, wag daw kung ano-anong pinagsasabi sa pulpito na wag daw ako mag-lider-lideran. Tanga ka ba, Daniel Rason? Hindi ako nagli-lider-lideran. Unang-una, hindi ako leader, Daniel Rason. Hindi ba nga ikaw ang leader? Bakit tingnan mo ang nangyayari ngayon sa'yo? Ikaw ang leader, pero hindi ikaw ang pinakikinggan ng mga kapatid. Alam mo ba kung gaano karaming kapatid ang nakikinig kay Badong? Alam mo ba, Daniel Rason, kung sino-sino ang mga kapatid na nagre-reach out kay Badong? Tingnan mo biro mo. Hindi ba mas mukha kang nakakahiya niyan, Daniel Rason, na ikaw ang leader na nagpapakilalang sugo ng Diyos, pero yung kapatiran, tinutuligsa ka. Bakit? Unang-una, napakamapagmataas mo. Sabi ng Biblia sa Kronika, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin,
magpakumbaba. Prerequisite yung pagpapakumbaba sa mga lingkod ng Diyos. Magpakumbaba, hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang lakad. Akin ngang diringgin sa langit at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Meron pangako ang Diyos na pagdinig sa kanilang mga karangaingan at pagpapagaling sa kanilang lupain. Pero tignan mo, Daniel Rason, biruin mo, sinasabi mo na dapat mapagpakumbaba tayo. Ikaw ba, Daniel Rason, nagpakumbaba ka ba? Hanggang ngayon nagmamataas ka eh. Hindi ba mas madali na tanggapin yung pagkakamali? Mas madaling aminin yun eh, kesa magsinungaling ka. Tingnan mo, dahil sa pagsisinungaling mo na ginagawa, pagtatakip mo sa Area 52, dati, pinagmamatigasan mo na ang Area 52 ay artificial intelligence lang at yung mga kumakalat na mga letrato sa social media na nagtitinda ng alak sa mga restaurant ng iglesia sa Brazil. Nagtinda ng alak, tapos ang mga server pa, mga manggagawa, si Brad Noel Abolencia. Kitang-kita naman sa picture eh. Bakit nagsisinungaling ka, Daniel Rason? 'Di ba sabi ng Biblia sa aklat ni San Juan, ang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Kaya tignan mo, Daniel Rason, mukhang kulangot na nila pirot, nila mutak ng 10 unggoy na bakla na lasing. Tingnan mo yung mukha mo, Daniel Rason. Nakakatulog ka pa ba? Pero kung inamin mo, mga kapatid, pasensya na po kung nakapagtindaban po. Si Haring David nga nakapangalon niya Pero anong sabi niya? Nung ipinakilala ng propetang si Nathan yata yung propeta na yon, yung kanyang pagkakamali, ano ang sinabi niya? Ay, hindi. Ginastify niya ba yung pagkakamali niya? Kasi natukso ako etc. Hindi. Anong ginawa niya? Right away, hinubad niya yung kanyang damit pagkahari. Nagsuot siya ng saklot. Gumulong siya sa alabok. Nagpatira pa siya. Nagpakumbaba siya. Anong na-attain niya? Na-attain niya yung pagpapatawad ng Diyos. Tignan mo, Daniel Rason. Na-attain niya yung pagpapatawad ng bayan ng Diyos. Tignan mo ikaw, Daniel Rason. Instead na magpakumbaba ka, nagmamataas ka. Masyado kang mapagmataas. Alam mo ba, ang taong mapagmataas, pagka lumagapak, naku, warak. Bakit? Ang taas-taas naman ng pinagbagsakan mo, nagpakataas-taas ka Subukan ninyo maglaglag ng pakwan sa 2nd floor, 5th floor, at saka 10th floor, kung ano-anong magiging effect ng pakwan na yon. The more na nagpapakataas ka, Daniel Rason, the more na ang pagbagsak mo matinding kahihiyan, Daniel Rason. Ngayon, tatakutin niyo ako na ididimanda ninyo ako? Hindi ako natatakot kung ang aking Panginoon nga ipinako sa krus Wala naman siyang ginawang kasalanan. Sino ba naman si Badong? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Tingnan ninyo, yung mga nagsisipag-exit, sinong umuusig? Kami ba ang umuusig sa inyo or kayo ang umuusig sa amin? Biruin ninyo, maraming nagsipag-exit na nanahimik, tapos pinapasama ninyo, pinulpito ninyo. At sasabihin ninyo, wag ninyong kakausapin, i-block nyo na dahil masamang tao na yan, sa demonyo na yan. Meron akong mga kapatid na nakausap Brad Badong, hindi ka namin ibablock dahil nakilala ka po namin, nakasama ka po namin, nakita po namin kung paano ka makitungo sa mga kapatid. Mahirap na lang magsalita, mga kapatid, pero ang mga kapatid na dinidisinuhan ko, pinangungutan ko po, mga kapatid. Kaya kahit saan po ako madistino, mahal ako ng mga kapatid Ikaw ba, Daniel Rason? Mahal ka ba ng mga kapatid dahil nagmalasakit ka sa kapatid, o mahal ka ng kapatid dahil meron kang pangalan? Naalala ko tuloy yung yung kaibigan ko na kapatid. Yun yung nagsabi sa akin, alam mo ba, sabing ganyan, na si kapatid na ganito ay nag-exit na, si Dr. Jimenez, hindi ko kilala yung mga yan. Si Sis lang ang kilala ko, sabi kong ganyan. Tapos yung buong grupo nun, nag-exit na rin.
Sabing ganyan. Ang sabi niya sa akin, yung kasing kila Daniel Rason at saka sa royal family and yung mga KNP, yung pag-ibig is given because of the title. Pero kung makikilala mo sila, kagaya ni Mami, sabing ganyan. Kung makikilala nila si Mami, kung paano siya makitungo, kung paano niya pakitunguan yung mga kapatid, yung mga kapatid na mga kasakasama nila, mawawalan ka ng respeto, mawawalan ka ng pag-ibig. Bakit? Yung ba'y paninira, Daniel Rason? Tingnan mo, Daniel Rason. Bakit walang tumatagal na kasakasama ang mga magulang mo? Kahit tawasin mo, kahit ipakulam mo si Sismayo Sunga, kahit ipakulam mo si Willie Sorilla, also known as Ganda, hindi na babalik yan, di ba? Sinusuhulan nyo nga si Ganda na ibibili ng laptop, tataasan ng allowance. Bakit allowance? Hindi ba dapat sweldo? Bakit allowance? Napakayaman nyo, bilyon-bilyon ang pera nyo. Biruin mo, sa negosyo nyo pa lang, araw-araw hindi bababa sa 20 milyong piso ang pumapasok. Araw-araw Tapos, kung gipitin ninyo ang inyong mga kasakasama. Kaya, kung kani-kanino nangungutang Ngayon, pagbibintangan mo ako na wag po kayong maniniwala mga kapatid sa mga naglilider-lideran. Unang-una, Daniel Rason. Kung talagang leader ka, you don't need to say to your flock, to your subordinate, na wag po kayong maniniwala sa mga naglilider-lideran, sa mga naninira. Because, mabuti kang leader Pero, katunayan na hindi ka mabuting leader, the mere fact you are saying that to the flock, to the brethren. Logic lang, Daniel Rason, hindi mo ba ginagamit yung utak mo? Hindi ba sinasabi mo, kung magaling kang magsalita, mas magaling ako magsalita sa'yo. Kung pinakikinggan ka, mas pakikinggan naman ako sa'yo. Tsura mo. Tingnan mo, yung nilalait-lait mong pagmumuka. Tingnan mo, mukhang sariwa. Ikaw, sagana ka sa botox, sagana ka sa pagpapa-beauty. Hindi ko nga alam kung kuya ka ba talaga o ate. Ano ba talaga, Bonjing? Yung tsuhin mong dinimanda ng tatay mo. Yung tsuhin mong dinimanda ng tatay mo at ikaw pa mismo ang nagbigay ng abogado sa tatay mo. Tingnan mo, Daniel Rason, tsuhin mo mismo yun Aside from being your tsuhin, kapatid ng tatay mo, kapatid din yun sa iglesia. Pero bakit nakuha ninyo na idemanda yung pobreng tao, yung pobreng matanda? Tapos, yan ba ang itinuturo mong pag-ibig, Daniel Rason? Ano yan? Pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo, na natubog lang sa ginto. Ayan, yung pag-ibig na itinuturo mo, pag-ibig na walang dangal. Bakit? Kung talagang meron kang pag-ibig, Daniel Rason, biro mo magdadalaw ka sa mga kapatid. Meron kang lapel, meron kang mga kamera na nakapaligid, hindi lang isang kamera. Naku, multitude of cameras. Ano yon? Anong klase ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagpagaling, sabi niya sa mga pinagaling niya, huwag niyong ipagsasabi, humayo kayo. Pero ikaw, Daniel Rason, tapos itutwist mo ang salita ng Diyos, na ang maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia pagka ikaw ay naglilimos. Huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaibabaw, sapagkat iniibig nilang magsipaglimos sa mga likuang daan upang sila'y mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tingnan mo, Daniel Rason, ang Panginoong Jesucristo, ang malinaw na sabi niya, pagka kayo'y maglilimos, huwag kayong tutugtog ng pakakak sa harap ninyo. Ikaw, Daniel Rason, walang galaw kayo na hindi nakakamera. Bakit? Ganun ba ka Malabo ba ang mata ng Diyos nyo, Daniel Rason? Or bulag ang Diyos nyo? Kailangan i-record. Kasi
yung Diyos na kinikilala namin na mga exiter na ipinakilala ng Panginoong Jesucristo, biruin mo, pati patak ng luha mo naka-record sa sa langit. Pati patak ng luha mo inilalagay sa botelya yon. Pero ikaw, Daniel Rason, biruin mo, anong ginagawa ninyo? Tapos kaming mga exiter na nagsipag-exit dahil sa maling pamumuno mo, Daniel Rason, nagpapakilala ka na hindi nga sugo ng Diyos nagpapakilala kang Diyos. Bakit? Biruin mo, pinabayaan mo na iprosesyon yung rebulto mo sa sa piyesta ng Diyos. Mas maigi pa yung mga Katoliko Yung pinoprosesyon nila, yung larawan nung kinikilala nilang larawan ni Santa Maria. Sino ba si Santa Maria? Si Santa Maria na ina ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto. Amén, amén, Jesús, Santa Maria. Ang taas. Yun. Ikaw, anong kinakanta? Yung mahal na kuya. Ano ba yung, hindi ko nga alam yung kung paano kantahin yung mahal na kuya Unang-una, kuya ka ba talaga, Daniel Rason? Ano ka ba talaga? Kung kuya ka talaga, magpakalalaki ka. Gago kang Daniel Rason ka, magpakalalaki ka. Ano ka ba talaga, kuya ka ba o ate? Kasi kung kuya ka talaga, harap ka. Biruin mo, mag-iisang taon na kitang inahamon sa isang maginoong debate. Sinabi ko na nga sa'yo, wala akong ibang gagamiting talata. Ang gagamitin ko lang talata, 1844. Hindi ka marunong makaintindi ng ng Espanyol. 1844 kasi Espanyol yon. Englishin natin. 'Di ba? Pabibo ka, Daniel Rason. John 8:44. Yan lang ang gagamitin ko, Daniel Rason. Gamitin mo na ang buong Biblia. Kasi inaangkin nyo kayo yung kayo yung bayan ng Diyos. Di gamitin nyo yung buong Biblia. 'Di ba? Ngayon, magagamit nyo pa ba ngayon yung 30:19 ng Jeremias na pararamihin ko sila. Sila ay kailanman hindi magiging kaunti. Aking luluwalatiin sila at sila hindi magiging maliit. Ngayon, sa inyo pa ba natutupad ang hula? Hindi. Mas natutupad ang hula sa aming mga nagsipag-exit. Bakit? Sabi ng ng Diyos sa Apokalipsis 8:44, sa Pahayag 8:44, sa huling aklat ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong mga kadamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Meron pala talagang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na paglabas na utos ng Diyos. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Alam niyo po, mga kapatid, nung una, ang sinasabi ko nga, if you still think that by remaining in that church, magiging mabuti pa po kayo and magiging masaya pa po kayo. Do it. Yun yung unang payo ko sa mga kapatid na nakikipag-communicate sa akin Pero merong isang kapatid, particular na kapatid, matandang kapatid. Ay mga kanununuan niya, panahon pa ng kapatid na Perez. Umiiyak siya nung kausap ko siya. Sabi niya, brother, Brad Badong, hindi kita personaling kilala, sabi niya ganyan. Pero nakikita kita sa kasama ng royal family.
Nalulungkot ako sa sa mga nangyayari, sabing ganyan. To be honest, I am disappointed sa leadership ni ni Kuya. Sabi niyang ganyan. Sabing ganyan nung kapatid. Kaya lang there is still something in me na nag-aalangan ako because alam ko ito yung bayan ng Diyos eh. Bigla pong pumasok yung talata na yon. Di ko naman po alam yun eh. Isang beses ko lang yata narinig yun before eh, sa pasalamat ng kapatiran. Naalala ko yung talata, meron sabi sa Biblia na magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Hinanap ko sa Biblia, nasa Apokalipsis. Sinabi ko doon sa kapatid na kausap ko, na matandang kapatid. Ang mga ninuno niya kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez. Sabi ko sa kanya, kapatid, meron palang ganitong nakasulat sa Biblia. Sa Apokalipsis 8 ay ano ba ang talata yun? Yun. 8:4 ng Apokalipsis. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang wag kayong makadamay sa kanya mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanya mga salot. Ngayon, tama ba yung yung nakasulat sa Biblia na merong pronouncement ang Diyos na magsilabas kayo sa kanya bayan ko? Biruin mo, sa panahon ng pangunguna ni Apostol San Pablo, sa panahon ng mga unang Kristiyano, merong mga nagsipag-exit, pati yung sambahayan ni Onesiporo. Pero sinabi po ba ng apostol na si San Pablo? Ayun, 18:4. Sinabi po ba ng apostol na si San Pablo, mga kapatid, i-block nyo na, wag nyo nang kakausapin yung sambahayan ni Onesiporo. Nag-exit na po yan. Bobo, napaka-bobo nitong Daniel Rason na to. Si San Pablo nga legit na apostol yun, legit na sugo ng Diyos yun, legit na mangangaral ng Diyos yun. Ikaw, legitan lang. Daniel Rason, legitan ka lang din naman eh. Tapos ako sasabihin mo na nagpapakilalang lider-lideran. Unang-una, hindi ako leader, Daniel Rason. Bobo ka ba? Kailan ako nag-leader-lideran? Hindi nga. Zero. None.